Linisin mo yan. Sa gitna ng tahimik na opisina, nakaluhod ang isang dalaga habang pinupunasan ang kapeng tumapon sa sahig. Basa ang laylayan ng kanyang simpleng palda at nanginginig ang mga daliri niya sa kahihiyan. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Daniela, isang mataas na opisyal ng kumpanya at nakangising parang nasisiyahan sa nakikita. Bilisan mo! Hindi ka namin binabayaran para titigan lang ang kalat. Walang sino man sa mga empleyado ang nagtangkang tumulong. Takot silang mapag-initan ni Daniela. Ngunit ang hindi nila alam, ang babaeng pinaglilinis nito ng sahig ay hindi naman basta-bastang office girl. Siya si Shara Hidalgo, ang nag-iisang anak ng may-ari ng buong kumpanya. At bago pa makapagsalita si Shara, bumukas ang pinto ng elevator. Lumabas mula rito ang kinatatakutan at iginagalang na CEO ng kumpanya, si Ricardo Hidalgo. Napatigil ang lahat. Napunta ang tingin ng CEO sa dalagang nakaluhod sa sahig. Nanigas ang kanyang mukha nang makita niyang basa ng kape ang damit ng sariling anak. Anong nangyayari dito? 3 oras bago ang nakakagulat na tagpong yun. Isang makintab na itim na luxury car ang huminto. 2 kanto ang layo mula sa Hidalgo Corporate Center. Binuksan ng driver na si Mang Tonyo ang pinto at agad na inalalayan ang dalagang nakasakay. Lumabas si Shara na nakasuot ng puting blouse, itim na palda at murang flat shoes. Walang mamahaling alahas sa kanyang katawan. Maging ang branded niyang handbag ay iniwan niya sa bahay at pinalitan ng isang ordinaryong canvas bag. Shara, sigurado po ba kayong dito kayo bababa? Malayo pa po ang opisina. Ihahatid ko na kayo sa entrance. Napangiti ang dalaga. Kapag nakita nila akong bumababa sa sasakyang to, tapos may driver pa ako, siguradong magtatanong sila. Maaari naman po nating sabihing hinatid kayo ng kamag-anak ninyo. Araw-araw, baka isipin nilang napakayaman ng kamag-anak ko na walang ibang ginagawa kundi ipagmaneho ako. Napakamot sa ulo si Mang Tonyo. Hindi ko pa rin po maintindihan kung bakit kailangan yung magpanggap. Ang gusaling yan ay pag-aari naman ng pamilya ninyo. Hindi ako nagpapanggap, Mang Tonyo. Gusto ko lamang maranasan kung paano mamuhay at magtrabaho ang mga ordinaryong empleyado. Tumingin siya sa mataas na gusaling tanaw mula sa kanilang kinatatayuan. Ang Hidalgo Corporate Center ay punong tanggapan ng Hidalgo Global Holdings, isang malaking kumpanyang may negosyo sa real estate, hotels, restaurants at logistics. Balang araw ay si Shara ang inaasahang mamumuno sa lahat ng yon. Subalit bago siya paupuin sa pinakamataas na posisyon, nais niyang magsimula sa pinakamababa. Kung malalaman nilang anak ako ng CEO, magiging mabait sila dahil sa apelido ko. Hindi ko makikita kung paano talaga nila tratuhin ang mga taong walang kapangyarihan. Paano kung apihin ho kayo? Bahagyang natahimik si Shara. Kung may inaapi sa loob ng kumpanya namin, mas kailangan kong malaman. Isinukbit niya ang canvas bag at nagsimulang maglakad. Ma'am Shara! Lumingon siya. Mag-ingat po kayo. Salamat, at kapag malapit tayo sa opisina, Shara lang, walang ma'am. Habang naglalakad sa ilalim ng araw, naalala ni Shara ang naging pag-uusap nila ng ama niya noong nakaraang gabi. Magkatapat silang nakaupo sa pribadong silid-aklatan ng kanilang mansyon. Sa ibabaw ng mesa ay nakapatong ang bagong employee identification card ni Shara. Hindi nakasulat doon ang tunay niyang apelido. Shara Reyes, Administrative Assistant. Reyes ang apelido ng kanyang yumaong ina bago ito ikinasal kay Don Ricardo. Huling pagkakataon mo nang magbago ng isip. Maaari kang magsimula bilang management trainee. Hindi kailangan maging office assistant. Saad ng kanyang ama. Kapag management trainee ako, Dad, special pa rin ang magiging tingin nila sa akin. Gusto kong magsimula sa trabahong madalas hindi napapansin. Magpapa-photocopy ka, mag-aayos ng files, magdadala ng kape. Maaring utusan ka ng mga taong mas mababa ang pinag-aralan kaysa sayo. Kung marangal ang trabaho, walang mababang posisyon? Sagot naman ni Shara. Napangiti ang kanyang ama. Yun ang sagot na nais nitong marinig.
Walang makakalam ng tunay mong pagkakakilanlan maliban sa akin at sa HR Director. Hindi kita bibigyan ng espesyal na pabor. Ayun po ang gusto ko, Dad. Ngunit may mas malalim pang dahilan si Shara. Marami siyang nakilalang tao na mabait lang sa kanya dahil sa kanyang pera at apelido. May mga kaibigang lumalapit kapag nangangailangan ng puhunan, koneksyon o mamahaling regalo. Maging ang dati niyang kasintahan ay nalaman niyang mas interesado sa kumpanya ng kanyang ama kaysa sa kanya. Kaya sa pagkakataong ito, gusto niyang makilala bilang simpleng si Shara. Hindi bilang tagapagmana, hindi bilang anak ng isang bilyonaryo, kundi bilang isang ordinaryong babaeng naghahanap ng tunay na kaibigan. Eksaktong 8:00 nang makarating siya sa lobby ng gusali. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Ito na ang unang araw ng totoong pagsasanay, bulong ni Shara. Sa reception desk, isang babaeng abala sa cellphone ang sumulyap sa kanya. Good morning po. Bagong empleyado po ako sa Administrative Department. Shara Reyes. Tiningnan siya ng receptionist mula ulo hanggang paa. 8th floor, hanapin mo si Miss Brenda. Maraming salamat po. Kahit hindi siya ninitian, magalang pa rin yumuko si Shara. Pagdating niya sa 8th floor, sinalubong siya ng sunod-sunod na tunog ng telepono, keyboard at printer. May mga empleyadong nagmamadaling magdala ng dokumento. Ang iba naman ay kumakain habang nagtatrabaho dahil sa dami ng kailangang tapusin. Hindi nagtagal ay isang mahigpit ang mukha na babae ang lumapit sa kanya. Ikaw ang bagong assistant. Opo, ako po si Shara Reyes. Ako si Brenda Lopez, ang supervisor mo. Dito walang prinsesa. Hindi mahalaga kung saan ka nagtapos. Kapag inutusan kita, susunod ka. Maliwanag? Maliwanag po, ma'am. Inaabot ni Brenda ang isang makapal na bungkos ng papeles. 5 kopya ng bawat dokumento, ayusin mo ayon sa petsa at department code. Kailangan ko bago mag-9. Sige po. Pagpasok ni Shara sa photocopying room, agad na nawala ang kumpiyansa niya. Mas moderno ang makina kaysa sa kanyang inaasahan. Nang pindutin niya ang isang button, bigla itong umingay at lumabas ang mensaheng paper jam. Nako, unang oras ko palang nakasira na yata ako. Hindi mo nasira, talagang sumpungin lang ang matandang yan. Napalingon si Shara. Isang dalagang may salamin ang nakatayo sa may pintuan. May hawak na 2 tasa ng kape. Ako si Maya, accounting assistant. Ikaw si Shara, di ba? Oo, paano mo nalaman? Ikaw lang ang bagong mukhang pinadalhan ni Ma'am Brenda ng sandamakmak na trabaho. Napatawa si Shara. Tinulungan siya ni Maya na alisin ang naipit na papel at ipinakita ang tamang paggamit sa makina. Huwag kang kabahan, lahat naman tayo dumadaan sa pagiging bago. Sabi pa ni Maya, iniabot nito ang isang tasa ng kape. Sobrang nabili ko, sa'yo na lang? Salamat, babayaran kita. Nako, wag na. Libre ang unang kape, Shara. Sa susunod, may bayad na. Sa simpleng biro ni Maya, nakaramdam agad ng gaan si Shara. Walang formalidad, walang pagpapanggap. Hindi siya nito kilala bilang isang hidalgo, ngunit kusang loob pa rin siyang tinulungan. Pagsapit ng tanghali, magkatabi silang kumain sa pantry. Binuksan ni Maya ang instant noodles na baon niya, habang inilabas ni Shara ang kanin at adobo. Hatiin natin ang ulam ko. Nako, wag na Shara, baka kulangin ka. Marami naman to, mas masarap ang pagkain kapag may kahati. Hindi alam ni Maya na ang adobo ay inihanda ng personal chef ng pamilya Hidalgo. Para sa kanya, simpleng baon lang yon ng bago niyang kaibigan. Habang kumakain sila, dumating si Daniela. Suot nito ang mamahaling damit at sapatos habang nakasabit sa braso ang designer bag. Maya, mabilis ka talagang makipagkaibigan sa mga bagong utility. Napatingin si Shara. Administrative assistant siya, Ma'am Daniela. Sagot ni Maya. Pareho lang yon. Taga-photocopy, taga-timpla ng kape, taga-bili, utusan. Natahimik ang paligid. Ngunit sa halip na mapikon, mahinahong ngumiti si Shara. Lahat naman po ng trabaho ay mahalaga kung ginagawa ng maayos. Tumaas ang kilay ni Daniela. Ha! Sumasagot ka ha? Sumagot lang po ako sa sinabi ninyo. Lalong sumama ang mukha ni Daniela.
Hindi siya sanay na sinasagot ng mga empleyadong itinuturing niyang mababa. Umupo ito sa kabilang mesa at nagsimulang magkwento ng malakas. Malapit ako sa pamilya ng CEO. Sa totoo lang, kilala ko ang anak ni Don Ricardo. Hindi malayong maging bahagi rin ako ng pamilya Hidalgo. Nagkatinginan sina Shara at Maya. Sabi nila, pwede raw siyang maging manugang ng CEO. Pabulong na sabi ni Maya. Muntik nang mabilaukan si Shara. Talaga? Kilala niyang anak ni Don Ricardo? Oo, yun ang ipinagmamalaki niya. Pinilit ni Shara na pigilan ang tawa. Noon lang niya nakita si Daniela. At tiyak siyang wala silang kahit isang litrato o pag-uusap na magkasama. Makalipas ang ilang minuto, inutusan ni Brenda si Shara na magdala ng dokumento sa executive floor. Pagbukas ng elevator, nakita niya ang kanyang ama na palabas ng conference room kasama ang mga miyembro ng board. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Naisa na siyang kumustahin ni Don Ricardo, ngunit naalala nito ang kanilang kasunduan. Yumuko si Shara na parang karaniwang empleyado. Good afternoon po, sir. Good afternoon. Isang maikling tango lamang ang ibinigay ng CEO bago nagpatuloy sa paglalakad. Ngunit hindi nila napansin na kasunod pala si Daniela. Nakita nito ang kakaibang paraan ng pagtitig ni Don Ricardo kay Shara. Pagbalik nila sa 8th floor, hinarangan ni Daniela ang dalaga. Bakit parang kilala ka ng CEO? Binati ko lang po siya, ma'am. Huwag kang magmaganda. Ang mga katulad mo, mahilig gumawa ng paraan para mapansin ng mayayamang lalaki. Napatingin ang mga empleyado sa kanila. Wala pa akong masamang intensyon. Talaga? Kinuha ni Daniela ang tasa ng kape sa ibabaw ng mesa at kunwari ay aksidenteng nabangga si Shara. Tumapon ang laman nito sa blouse at palda ng dalaga. Napasinghap ang lahat. Ay, natapon? Sabi ni Daniela. Alam ni Shara na sinadya nito yon, ngunit pinili niyang magtimpi. Linisin mo yan. Hindi kumilo si Shara. Narinig mo ako? Lumuhod ka't punasan mong sahig. Dahan-dahang yumuko si Shara upang pulutin ang mga papel na nabasa ng kape. Hindi dahil natatakot siya kay Daniela, kundi dahil ayaw niyang gumawa ng iskandalo sa unang araw niya sa trabaho. Ngunit bago niya mapunasan ang sahig, bumukas ang elevator. Lumabas si Don Ricardo kasama ang ilang miyembro ng board. Nagpunta pala ito sa departamento para sa isang biglaang inspeksyon. Nakita niya ang anak na nakaluhod, basa ang damit, habang nakatayo sa harapan nito si Daniela. Nawala ang mahinahong ekspresyon ng CEO. Ano ang nangyayari rito? Namutla ang lahat. Mabilis na ngumiti si Daniela at lumapit sa CEO. Sir, mabuti at narito kayo. Ang bagong office girl po ay napakapabaya. Tinapon niyang kape at sinira ang mahalagang dokumento. Napatingin si Don Ricardo sa anak. Alam niyang hindi ganon si Shara. Dahan-dahang tumayo ang dalaga. Nagtagpo ang kanilang mga mata, ngunit hindi siya humingi ng tulong. Isang tingin lang ang ibinigay niya sa ama. Isang paalalang huwag nitong sirain ang kanyang lihim. Mahigpit na naikuyom ni Don Ricardo ang kamay. Pagkatapos ay bumaling siya kay Daniela. Kung ganon, gusto kong malaman ang buong katotohanan. Sa unang araw pa lang ni Shara bilang simpleng office girl, nasubok agad hindi lamang ang kanyang pagpapakumbaba, kundi pati ang pangako ng kanyang ama na tratuhin siya tulad ng isang ordinaryong empleyado. Mabilis na lumipas ang 3 buwan. Mula sa isang dalagang hindi marunong gumamit ng photocopying machine, natutunan ni Shara ang halos lahat ng gawain sa administrative department. Kaya na niyang mag-ayos ng daan-daang dokumento, sumagot ng sabay-sabay na tawag, gumawa ng reports at maghatid ng mga papeles sa iba't ibang palapag ng hindi naliligaw. Hindi ibinunyag ni Don Ricardo ang tunay niyang pagkakakilanlan noong una nitong makita siyang hinihiya ni Daniela. Sa halip, iniutos lang nito na suriin ang nangyari at pinaalalahanan ang lahat na walang empleyadong dapat minamaliit anuman ang posisyon. Nakatanggap ng babala si Daniela, ngunit hindi niya pa rin binago ang tingin kay Shara. Office girl pa rin ang tawag nito sa dalaga. Maging si Brenda ay patuloy siyang binibigyan ng pinakamaraming gawain. Shara, dalhin mo to sa finance.
Pagkatapos, kunin mo ang report sa engineering. Bago ka bumalik, bumili ka na rin ng kape ko. Opo, Ma'am Brenda. At huwag kang magtagal. Opo. Dati ay sumasakit ang paa ni Shara sa buong araw ng paglalakad. Ngayon ay nasanay na siya. Alam na niya kung aling elevator ang pinakamabilis, kung saang pantry ang mas kaunti ang tao, at kung anong oras ang pila sa cafeteria. Natutunan din niyang hindi lahat ng pagod ng mga empleyado ay nakikita sa mga report. May mga pumapasok kahit may sakit dahil ayaw mabawasan ang sahod. May mga magulang na kumakain lang ng tinapay sa tanghali upang may maipambaon sa mga anak. May mga empleyadong umuuwi ng gabi dahil sa trabahong dapat sana ay ginagawa ng 3 tao. Lahat ng yon, tahimik na isinusulat ni Shara sa isang maliit na notebook. Hindi upang isumbong ang mga empleyado, kundi upang balang araw ay makagawa siya ng mga pagbabagong talagang makakatulong sa kanila. 1 taon lamang ang usapan nila ng kanyang ama. Sa loob ng panahong yon, mananatili siyang si Shara Reyes, ang simpleng administrative assistant. Ngunit hindi natatapos ang trabaho niya kapag umuuwi siya. Tuwing 5:00, naglalakad siya ng 2 kanto bago sumakay sa naghihintay na sasakyan ni Mang Tonyo. Kapag nakauwi na sila sa kanilang mansyon, mabilis siyang naghahapunan at dumediretso sa sariling home office. Doon, hinuhubad niya ang kanyang mumurahing flat shoes at pinapalitan ng ID na may pangalang Shara Reyes ng salamin sa pagbabasa. Sa ibabaw ng kanyang mesa, nakasalansan ng financial reports, employee records, project proposals at mga kontrata ng kanilang kumpanya. Pinag-aaralan niya ang mga ito hanggang hating gabi. Partikular niyang sinusuri ang bawat kontrata. Mula sa halaga ng materyales hanggang sa pangalan ng suppliers at lagda ng mga nag-aproba. Isang gabi, nadatnan siya ni Don Ricardo na nakatulog sa ibabaw ng isang makapal na folder. Akala ko ba office girl lamang ang trabaho mo? Bakit pati trabaho ng legal department ay iniuwi mo? Nagising si Shara at mabilis na umayos ng upo. Hindi po sapat na alam ko kung paano mag-photocopy ng kontrata. Kailangan kong maunawaan kung ano ang laman nito. Kinuha niya ang isang dokumento. Dad, napansin ko pong may ilang supplier na mas mataas ang presyo kaysa sa iba. Pero paulit-ulit pa rin silang nakakakuha ng projects. Nawala ang ngiti ni Don Ricardo. May nakita ka bang ebidensya ng katiwalian? Wala pa po. Ayokong magbintang ng walang sapat na basihan. Tumango ang ama. Tama, magmasid ka muna. Kung may mali sa kumpanya, kailangan nating malaman kung saan nagsisimula. Hindi alam ni Shara na sa mismong departamentong sinusuri niya, may isang lalaking matagal na rin palang nagmamasid sa kanya. Si Edward Sandoval, 31 taong gulang at supervisor sa engineering department. Hindi tulad ng ibang lalaking nakilala ni Shara. Hindi ito agad lumapit dahil sa ganda niya. Sa loob ng ilang linggo, tahimik lang nitong napapansin kung paano niya tinutulungan ang matatandang empleyado. Kung paano siya magpasalamat sa mga janitor at kung paano niya ibinabahagi ang sariling baon kay Maya. Unang nagkaroon ng pagkakataong makausap ni Edward si Shara nang magdala siya ng mga dokumento sa engineering department. Sir Edward, narito na po ang reports na kailangan niyong pirmahan. Tiningnan ni Edward ang mga papeles. Ikaw ang nag-ayos nito? Opo, magulo po kasi ang pagkakasunod-sunod, kaya inayos ko na rin po ayon sa project number. 3 araw na naming hinahanap ang isang attachment dito. Binuklat ni Shara ang folder at itinuro ang pahina sa likuran. Eto po ba yon? Napangiti si Edward. Oo. Paano mo nakita? Hindi po pareho ang bilang ng mga pahina sa receiving copy at sa inventory list, kaya hinanap ko kung ano ang kulang. Sandaling napatingin si Edward sa kanya. Administrative assistant ka lang? Bahagyang tumaas ang kilay ni Shara. Opo, may problema po ba? Wala. Mukhang mas maingat ka lang kaysa sa ilan sa mga taong mas mataas ang posisyon. Yun ang unang pagkakataon na may pumuri sa kakayahan ni Shara nang hindi alam ang kanyang pinag-aralan o tunay na pamilya. Kinabukasan, nagpunta si Edward sa 8th floor, dala ang 2 tasa ng kape. Alin dito ang kay Shara Reyes? Napatingin ang buong departamento. Agad na itinuro ni Maya ang mesa ni Shara. Nako, Shara, may delivery ka at mukhang hindi kasama sa trabaho niyang mag-deliver ng kape.
Namula si Shara nang lumapit sa Edward. Basta salamat sa paghahanap mo sa nawawalang attachment. Hindi naman po kailangan, sir. Edward na lang. Wala tayo sa meeting. Mula noon, madalas nang dumaan sa Edward sa department. Kung minsan ay nagdadala ito ng kape. Kung minsan naman ay hinihintay siya nito sa cafeteria upang sabay na silang magtanghalian. Napansin agad yon ni Daniela. Edward, bakit lagi kang nandito? Wala ka bang trabaho sa engineering? May kinakausap lang ako. Maraming mas bagay sa iyong kausap kaysa sa isang taga-photocopy. Napatingin si Edward kay Daniela. Ang posisyon ay hindi sukatan ng halaga ng isang tao. Hindi na nakasagot ang babae. Lihim namang napangiti si Shara. Hindi siya ipinagtanggol ni Edward dahil anak siya ng CEO. Ginawa nito yon dahil naniniwala ito na karapat-dapat siyang igalang kahit isa lang siyang ordinaryong office girl. Sa mga sumunod na linggo, mas nakilala nila ang isa't isa. Hindi mamahaling restaurant ang pinupuntahan nila. Kumakain sila ng fishball sa labas ng opisina. Nagkakape sa maliit na cafe at kung minsan ay naglalakad lamang sa parke habang nagkukwentuhan. Hindi ka ba nahihirapan sa trabaho mo? Minsang tanong ni Edward. Mahirap pero marami naman akong natututunan. Nakangiting sagot ni Shara. Hindi mo ba gustong mag-apply sa mas mataas na posisyon? Kapag handa na ako, ayokong umangat dahil lang may kakilala ako. Napangiti si Edward. Yun ang gusto ko sa'yo. Hindi ka nagpapanggap na mas mataas kaysa sa ibang tao. Bahagyang nakonsensya si Shara sa salitang nagpapanggap. Hindi naman siya nagsisinungaling tungkol sa kanyang ugali. Ngunit hindi pa rin niya masabi kay Edward na ang simpleng babaeng kaharap nito ay tagapagmana ng buong kumpanya. Lalong naging mahirap itago ang lihim nang magpresenta itong ihatid siya pa uwi. Gabi na. Delikadong mag-commute ng mag-isa. Ayos lang ako. Nahihiyang sabi ni Shara. Hindi ako mapapanatag hanggat hindi kita nakikitang nakauwi. Hindi maaaring dalhin ni Shara si Edward sa mansyon ng mga Hidalgo. Kapag nakita nito ang malaking bahay, mga gwardya at mga kasambahay, tiyak na mabubunyag ang lahat. Kaya gumawa siya ng isang desisyon. Nagrenta si Shara ng maliit na apartment na 15 minuto lang mula sa opisina. Isang kwarto lang yon na may maliit na sala, kusina at lumang air conditioner. Nang makita yon ni Mang Tonyo, hindi nito napigilang magtanong. Ma'am, titira ho ba talaga kayo rito? Paminsan-minsan siguro pupunta ako. Kailangan magmukhang ginagamit ang apartment. O inuupahan niyo to dahil dun sa lalaking naghahatid sa inyo? Napatingin si Shara sa matanda. Nako naman Mang Tonyo, napatawa ang driver. Maging si Don Ricardo ay nagulat nang malaman ang tungkol sa apartment. Kasama ba ito sa training o kasama ito sa panliligaw? Pareho po. Ano ang pangalan ng lalaki? Edward Sandoval, Dad, supervisor sa engineering department. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng kanyang ama. Ngunit mabilis din itong itinago yun. Mag-ingat ka anak. Madaling maging mabait ang isang tao habang wala pa siyang gustong makuha. Hindi niya alam kung sino po ako, Dad. Iyon ang dahilan kung bakit hinahayaan kitang kilalanin siya. Pero wag mong kalilimutang kilalanin din ang sarili mo habang nagsisinungaling ka tungkol sa buhay mo. Isang Biyernes ng gabi, inihatid ni Edward si Shara sa inuupahang apartment. Bago bumaba ng sasakyan, iniabot nito ang isang maliit na paso na may halamang namumulaklak. Para saan to? Mukhang malungkot ang bintana ng apartment mo. At naalala kong sinabi mong gusto mo ng halaman. Sagot ng binata. Hindi mamahalin ang regalo, ngunit matagal yung tinitigan ni Shara. Sanay siyang makatanggap ng mamahaling alahas at branded na gamit. Ngunit yon ang unang pagkakataon na may lalaking nakaalala sa isang simpleng bagay na sinabi niya. Shara, gusto kong maging malinaw. Hindi ako palaging dumadaan sa department niyo dahil may kailangan akong papeles. Sabi ni Edward. Napangiti si Shara. Alam ko. Maaari ba kitang ligawan? Mabilis ang tibok ng puso ni Shara. Walang alam si Edward tungkol sa kanyang yaman. Hindi nito alam na balang araw ay maaaring siya ang maging CEO. Sa kabila ng simpleng damit, maliit na apartment at mababang posisyon, pinili pa rin siya nito. Sige, maaari mo kong ligawan?
Hindi maitago ni Edward ang saya. Pagkababa ni Shara sa sasakyan, mahigpit niyang niyakap ang maliit na paso. Sa wakas, may isang lalaking nagpakita ng interes sa kanya bilang simpleng si Shara Reyes. Ngunit ng gabing yon, bumalik siya sa mansyon upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa mga kontrata. Binuksan niyang folder ng isang malaking construction project. Napansin niyang halos doble ang presyo ng ilang materyales kumpara sa normal na halaga. Lumipas pa ang ilang linggo at naging mas malalim ang ugnayan ni Shara at Edward. Halos araw-araw silang magkasamang kumakain sa tanghalian. Masaya si Shara dahil walang halong pagpapanggap ang bawat sandaling kasama niya ang binata. Isang gabi, habang naglalakad sila sa parke, biglang nagsalita si Edward. Shara, may gusto sana akong itanong. Oh, bakit parang kinakabahan ka? Mahal kita, Shara. Huminga ng malalim ang binata. Hindi dahil maganda ka at lalong hindi dahil may maibibigay ka sa akin. Mahal kita dahil sa kung sino ka. Napatitig si Shara sa mga mata nito. Sa buong buhay niya, yun ang mga salitang matagal niyang hinihintay. Palagi siyang nagdududa sa mga lalaking lumalapit sa kanya. Hindi niya malaman kung siya ba ang gusto ng mga ito o ang apelido niyang Hidalgo. Ngunit si Edward ay walang alam tungkol sa kayamanan niya. Sa paningin nito'y isa lang siyang simpleng office girl na umuupa ng maliit na apartment. Mahal din kita, Edward. Hindi napigilan ng binata ang malawak na ngiti. Hinawakan nito ang kamay ni Shara at marahang hinalikan ang kanyang noo. Mula ng gabing yon, opisyal nang naging magkasintahan sina Edward at Shara. Lalong naging masaya ang dalaga. Sa unang pagkakataon ay naranasan niyang magkaroon ng relasyon na walang kinalaman sa pangalan ng kanyang ama. Hindi siya dinadala ni Edward sa mga mamahaling lugar, ngunit hindi rin ito ipinaparamdam na kulang ang kanilang pagsasama. Isang araw, habang magkasabay silang nanananghalian, biglang naging seryoso si Edward. May gusto sana akong hilingin sa'yo. Ano yon? Gusto kitang ipakilala sa pamilya ko. Natigilan si Shara sa pagkain. Sa pamilya mo? Oo. Lagi kasi nila akong tinatanong kung kailan ako mag-aasawa. 31 taong gulang na raw ako pero wala pa rin akong ipinapakilalang babae sa kanila. Mag-aasawa ka agad? Napatawa si Edward. Hindi naman bukas. Gusto ko lang malaman nilang seryoso ako sa'yo. Nakaramdam ng kaba si Shara. Ibang usapan na ang makilala ang pamilya ni Edward. Kailangan ay maging maingat siya sa bawat tanong, lalo na tungkol sa kanyang mga magulang at pinagmulan. Ngunit ayaw niyang biguin ang nobyo. Sige, kailan? Sa linggo sana. May kaunting salo-salo sa bahay. Pagsapit ng linggo, maagang naghanda si Shara. Isang simpleng bestida lamang ang kanyang isinuot. Wala siyang mamahaling alahas, maliban sa mumurahing relo na ginagamit niya sa opisina. Sinundo siya ni Edward sa apartment at dinala sa bahay ng pamilya ng mga ito. Malaki ang tahanan ng mga Sandoval, bagaman malayo sa laki ng mansyon ng mga Hidalgo. Nakatira roon ang mga magulang ni Edward na sina Arturo at Elena Sandoval, pati ng nakababatang kapatid nito na si Clarice. Pagbukas pa lang ng pinto ay sinalubong na sila ni Elena. Ma, siya si Shara, girlfriend ko. Magalang nangumiti ang dalaga. Magandang hapon po. Tiningnan siya ni Elena mula ulo hanggang paa. Hindi nito nakaligtaang pagmasdan ang simpleng damit, sapatos at kanyang bag. Ikaw pala si Shara. Walang sigla ang boses nito. Mapapasukin muna natin siya, sabi ni Edward. Sa hapagkainan, maayos na nakipagkwentuhan si Shara. Ngunit habang tumatagal, parang interview sa trabaho ang mga tanong ng pamilya ni Edward. Saan ka nagtatrabaho? Tanong ni Arturo, ang ama ni Edward. Sa Hidalgo Global Holdings po. Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Elena. Talaga? Ano ang posisyon mo ron? Administrative assistant po. Mabilis na nawala ang ngiti nito. Administrative assistant? Ibig sabihin, simpleng office girl? Sabi naman ng kapatid nitong si Clarice. Karaniwang inaasikaso ko po ang mga dokumento at iba pang pangangailangan ng department. Gaano ka nakatagal doon? Usisa pa ni Elena.
3 buwan pa lang po. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ano naman ang trabaho ng mga magulang mo? Tanong ni Arturo. Yun ang tanong na pinakakinatatakutan ni Shara. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kutsara. Wala na po ang aking ina. Bata pa po ako nang mawala siya. Bahagyang lumambot ang mukha ni Arturo. Ikinalulungkot naming marinig yun. Ang ama mo? May sarili po siyang negosyo. Biglang naging interesado si Elena. Anong klaseng negosyo? Construction? Real estate? Sandaling nag-isip si Shara. Iba-iba po pero maliit na negosyo lamang. Hindi naman lubos na kasinungalingan yon. Kung ikukumpara sa malalaking international company, maaaring tawaging maliit ang ibang negosyo ng kanyang ama. Ngunit alam niyang sadyang pinaliit niya ang katotohanan upang mapanatili ang kanyang lihim. Ibig sabihin, hindi kilalang negosyante ang ama mo. Hindi po siya mahilig magpakilala. Sagot na lang ni Shara. Naramdaman ni Shara ang biglang pagbabago ng pakikitungo sa kanya. Kanina ay interesado pa ang mga ito nang marinig na nagtatrabaho siya sa Hidalgo Global Holdings. Ngunit nang malamang isa lang siyang office girl at wala siyang may pagmamalaking pamilya, naging malamig ang kanilang mga tingin. Kuya, akala ko ba may pagkakataon kang ma-promote bilang department manager? Usisa ng kapatid nito. Anong connection nun kay Shara? Wala naman. Naisip ko lang na baka ang makarelasyon mo ay makakatulong sa career mo. Clarice, tama na. Saway ni Elena. Ngunit malinaw sa paraan ng pagsasalita ni Elena na pareho lang sila ng iniisip ng anak. Huwag mo sanang masamain, Shara. Matagal na naming pinaghahandaan ang kinabukasan ni Edward. Napakahusay niyang engineer. Naniniwala kaming nararapat siyang mapunta sa isang babaeng makakatulong sa pag-angat niya. Hindi nakapagsalita si Shara. Noon pa man ay alam niyang may mga pamilyang ganito mag-isip. Ngunit masakit pa ring marinig na hindi siya sapat dahil isa lang siyang ordinaryong empleyado. Ma, hindi ko kailangan ng babaeng gagamitin ko para ma-promote, sabi ni Edward. Hindi naman yun ang ibig kong sabihin, anak. Yun mismong sinabi mo. Gusto nyo ng babaeng mayaman, makapangyarihan at maraming koneksyon. Anak, gusto lamang naming maging maganda ang kinabukasan mo. Sabat ni Arturo. Maganda ang kinabukasan ko kapag kasama ko ang babaeng mahal ko. Tahimik na napatingin si Shara sa kanyang boyfriend. Hindi nito alam na ang babaeng ipinagtatanggol nito ay may higit na kayamanan at koneksyon kaysa sa sinumang nais ipakilala ng pamilya nito. Gayunpaman, nanindigan si Edward para sa simpleng pagkataong ipinakita niya. Hindi na rin sila nagtagal sa bahay. Habang nasa loob ng sasakyan, napansin ni Edward na tahimik ang nobya. Pasensya ka na sa mga sinabi nila. Hindi mo naman kasalanan. Mabubuting tao naman ang mga magulang ko, pero masyado silang nakatuon sa estado sa buhay. Akala nila kailangan pakasalan ko ang isang mayaman para umasenso. Paano kung hindi nila ako tatanggapin? Huminto si Edward sa tapat ng apartment at humarap sa kanya. Hindi sila makikisama sa iyo habang buhay. Ako naman. Hinawakan nito ang 2 kamay ni Shara. Wala akong pakialam kung isa ka lang office girl. Wala rin akong pakialam kung maliit ang negosyo ng ama mo o kung wala kang may pagmamalaking apelido. Ikaw ang mahal ko, Shara. Naluha si Shara. Paano kung dumating ang araw na malaman mong hindi ako ang babaeng inaakala mo? Ngumiti si Edward. Kung ano man ang lihim mo, hindi nun mababago ang nararamdaman ko. Niyakap niya ang binata. Sa sandaling yon, naniwala si Shara na natagpuan na niya ang lalaking kayang mahalin siya, anuman ang kanyang pangalan at katayuan sa buhay. Ngunit habang masayang magkayakap ang dalawa, ibang usapan naman ang nagaganap sa bahay ng mga Sandoval. Hindi ako sang-ayon sa babaeng yun, sabi ni Elena. Malaki na si Edward. Hindi natin siya maaaring diktahan. Sagot naman ni Arturo. Sayang ang kinabukasan niya sa isang simpleng babae. Kailangan niya ng babaeng makakatulong upang makalapit siya sa mga hidalgo. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang baso sa kanyang kamay. Hindi ko hahayaang pakasalan ng anak ko ang isang babaeng walang maibibigay sa kanya. Hindi alam ng pamilya ni Edward na ang babaeng minamaliit nila ang mismong tagapagmana ng pamilyang nais nilang malapitan.
Sa kabila ng malamig na pagtanggap ng pamilya Sandoval, tuluyan ang napamahal si Shara kay Edward. Sa tuwing minamaliit siya ng pamilya nito, si Edward ang unang nagtatanggol sa kanya. Hindi nito pinahihintulutang husgahan siya dahil lamang sa pagiging simpleng babae. Para kay Shara, sapat na yung patunay na tunay ang pagmamahal ng binata. Gayunpaman, hindi niya na hinayaang makaapekto ang relasyon sa kanyang trabaho. Sa loob ng opisina, nanatili siyang si Shara Reyes, ang administrative assistant na walang reklamo sa anumang utos. Hindi niya ginagamit ang pangalan ng kanyang ama upang gumaan ang trabaho. Hindi rin niya ipinagyayabang na balang araw ay siya ang maaaring mamuno sa buong kumpanya. Kapag oras ng trabaho, tinatawag niyang Sir Edward ang kasintahan. Hindi rin sila nagpapakita ng labis na lambingan sa harap ng ibang empleyado. Hindi ba mahirap na supervisor ang boyfriend mo tapos ikaw, tagadala lang ng document sa kanya? Minsang tanong ni Maya. Hindi naman. Bakit mo naman naitanong? Wala lang, kapag nag-away kayo, baka padalhan kanya ng 100 report para ipa-photocopy. Napatawa si Shara. Hindi naman niya gagawin yun. Sigurado ka? Lahat ng lalaki, mabait yan sa umpisa. Iba si Edward. Pagtatanggol pa ni Shara. Buong puso niyang pinaniwalaan si Edward. Kahit bago pa lang ang kanilang relasyon, ipinaramdam ng binata na seryoso ito sa kanya. Palagi siyang hinahatid sa apartment, ipinagluluto kapag siya'y pagod, tinatawagan tuwing gabi upang alamin kung ligtas na siyang nakauwi. Madalas ding sabihin ng binata na hindi nito kailangan ng mayamang babae upang maging matagumpay. Kung gusto kong umangat, pagtatrabahuhan ko. Hindi ko kailangang gumamit ng ibang tao. Sa tuwing naririnig yun ni Shara, lalo siyang humahanga sa kasintahan. Dumating ang kaarawan ni Edward. Inakala ni Shara na simpleng hapunan lang ang kanilang gagawin. Nagdala siya ng maliit na cake at isang relo na binili niya gamit ang sweldong natanggap bilang administrative assistant. Kaya naman hindi mamahalin ang relo, ngunit pinili niya yon ng buong puso. Pasensya ka na kung simple lang ang regalo ko. Isinuot agad ni Edward ang relo. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko, Shara. Sus, ng bola ka pa. Hindi, galing to sa perang pinaghirapan mo kaya espesyal to. Pagkatapos nilang kumain, dinala siya ni Edward sa maliit na rooftop garden ng restaurant. Walang engrandeng dekorasyon. May ilang ilaw lang na nakasabit at tanaw mula roon ang mga gusali ng Makati. Bakit tayo nandito? Sa halip na sumagot, humarap sa kanya si Edward at kumuha ng maliit na kahon mula sa bulsa. Nawala ang ngiti ni Shara nang makitang lumuhod ang nobyo. Edward, binuksan nito ang kahon. Isang simple ngunit magandang singsing ang nasa loob. Alam kong hindi pa tayo matagal na magkasintahan. Maaring sabihin ng iba na nagmamadali ako. Pero sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakasigurado ng ganito. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa mata ni Shara. Hindi ko may papangakong magiging mayaman tayo. Marami pa akong responsibilidad sa pamilya ko. Marami pa akong kailangang patunayan. Pero ipinapangako ko na hindi kita pababayaan. Hinawakan nito ang kamay niya. Shara Reyes, papayag ka bang maging asawa ko? Naalala ni Shara ang lahat ng lalaking lumapit sa kanya dahil sa kanyang apelido. Naalala niya ang mga peking kaibigan at mga taong mabait lamang kapag may kailangan sa pamilya Hidalgo. Ngunit sa kabila ng kasimplehan na kanyang ipinakita, nais pa rin siyang pakasalan ni Edward. Oo, pakakasalan kita. Napangiti ang binata. Isinuot ni Edward ang singsing sa kanyang daliri bago siya mahigpit na niyakap. Para kay Shara, yun na ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Ngunit hindi ganon ang naging reaksyon ng pamilya Sandoval nang malaman ang kanilang engagement. Sa unang salo-salo nilang dinaluhan bilang magkasintahang nakatakda ng ikasal, paulit-ulit na tinitingnan ni Elena ang singsing ni Shara. Iyan na ba ang singsing? Opo, simple. Ma, ako ang pumili niyan. Wala naman akong sinabing pangit. Ang sabi ko lang ay simple. Katulad ng magiging kasal ninyo, siguro. Napayuko si Shara. Kuya, ikaw rin bang gagasto sa buong kasal? Tanong naman ni Clarice. Hindi pa namin napag-uusapan yun. Sino pa ba? Maliit lang naman ang negosyo ng ama ni Shara. Hindi natin alam kung may tutulong yon. Pinilit ni Shara na ngumiti.
Ilang beses na niyang naranasan ang ganitong pananalita mula sa pamilya ng nobyo. Sa bawat pagtitipon ay may pahaging tungkol sa kanyang trabaho, sweldo, damit, at kawalan umano ng koneksyon. Ngunit sa halip na magalit, mas pinili niyang unawain ang pinanggagalingan ng mga ito. Napansin din niyang si Edward ang sumasagot sa halos lahat ng gastusin ng pamilya. Ito ang nagbabayad ng kuryente, tubig, pagkain at hulog sa bahay. Tinutulungan din ito sa matrikula ang kapatid na si Clarice. Bagaman nagtatrabaho pa si Arturo bilang consultant, hindi sapat ang kinikita nito upang masuportahan ang marangyang pamumuhay na gusto ni Elena. Si Edward ang breadwinner ng pamilya. Isang gabi, nadatna ni Shara ang nobyo na tahimik na nakatingin sa mga bayarin. May problema ba? Enrollment na ni Clarice, kasabay pa ng bayarin sa bahay at gamot ni Dad. Maaari naman siyang mag-apply ng scholarship. Sinubukan na namin pero kakaunti ang slot. Nakita ni Shara ang pagod sa mukha nito. Nais niya itong tulungan. Ngunit alam niyang hindi tatanggap si Edward ng malaking halaga mula sa isang katulad niya. Kaya gumawa siya ng paraan nang hindi nito nalalaman. Lumapit siya sa Hidalgo Foundation, ang charitable foundation ng kanilang kumpanya. Magandang academic record ni Clarice at kwalipikado ito sa kanilang scholarship program. Upang hindi mahaluan ng favoritism ang proseso, personal na pera ni Shara ang ginamit upang madagdagan ang bilang ng available scholarships. Ngunit dumaan pa rin si Clarice sa karaniwang pagsusuri. Makalipas ang ilang linggo, nakatanggap ang pamilya Sandoval ng liham. Ma, kuya, natanggap ako. Nagmamadaling lumabas si Edward mula sa kwarto. Saan? Full scholarship mula sa Hidalgo Foundation. Sagot nilang tuition, libro at allowances ko. Napayakap si Clarice sa kapatid. Halos maiyak si Edward sa tuwa. Ang halagang nakalaan sana para sa matrikula nito ay maaari na niyang gamitin sa iba pang pangangailangan ng pamilya. Nang ikwento niya yon kay Shara, nagpanggap ang dalaga na nagulat. Magandang balita yan. Mabuti naman at natanggap siya. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong to. Para bang may anghel na nakarinig sa problema namin. Ngumiti lang si Shara. Baka talagang karapat-dapat si Clarice. Kapag nakilala ko ang tao sa likod ng scholarship na yun, habang buhay ako magpapasalamat. Hindi sinabi ni Shara na ang anghel na tinutukoy nito ay nasa harapan lamang niya. Masaya siyang makita ang ginhawa sa mukha ng nobyo. Hindi niya kailangan ng pagkilala o pasasalamat. Sapat nang malaman niyang nabawasan ang pasanin ni Edward. Samantala, patuloy na pinagbubuti ng binata ang trabaho sa engineering department. Madalas itong mag-overtime at ilang beses nitong nalutas ang mga problemang maaaring magdulot ng malaking pagkaantala sa mga proyekto. Napansin ng management ang sipag at dedikasyon nito. Hanggang isang umaga, ipinatawag si Edward sa executive floor. Pagbalik niya ay halos hindi nito maitago ang tuwa. Dumiretso ito sa administrative department. Shara, may magandang balita ako. Ano yun? Na-promote ako. Napatayo si Shara. Talaga? Engineering manager na ako. Mahigpit niya itong niyakap, kahit pinagtitinginan sila ng ibang empleyado. Alam kong kaya mo. Masayang ipinagdiwang ng pamilya Sandoval ang promotion. Nagkaroon sila ng malaking salo-salo at inimbitahan ang mga kamag-anak. Paulit-ulit na ipinagmamalaki ni Elena ang bagong posisyon ng anak. Manager ng Edward namin. Baka sa susunod ay executive na siya. Pagkatapos ay tiningnan nito si Shara na para bang may nais ipahiwatig. Sana pati ang mga taong nakapaligid sa kanya ay matutong sumabay sa pag-angat niya. Naiintindihan ni Shara ang ibig nitong sabihin. Manager na si Edward, samantalang siya'y nananatiling simpleng administrative assistant. Nung unay hindi yon naging problema sa binata. Hayaan mo sila. Hindi naman posisyon mo ang pakakasalan ko. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, unti-unting nagbago ang kilos ni Edward. Dahil sa bagong posisyon, madalas na itong dumalo sa meetings kasama ang matataas na opisyal. Nagkaroon din ito ng bagong grupo ng mga kaibigan. Mga managers, engineers, contractors at negosyanteng konektado sa kumpanya. Bihira na itong dumalaw sa mesa ni Shara. Madalas na rin itong kanselahin ang kanilang mga plano. Pasensya ka na. May dinner kami kasamang isang contractor. Sabi ni Edward.
Ngayong gabi na naman, Parte ito ng trabaho ko. Kailangan kong bumuo ng koneksyon. nauunawaan yon ni Shara. Alam niyang maraming responsibilidad ang bagong posisyon, kaya hindi siya nagreklamo. Ngunit napansin niya, hindi na isinusuot ni Edward ang simpleng relo na ibinigay niya noong kaarawan nito. Pinalitan na yon ng mamahaling relo na regalo daw ng kontraktor. Maging ang pakikitungo nito sa ibang empleyado ay nagbago rin. Isang araw, nagkasalubong sila sa hallway. May kasama si Edward na 2 project executives. Bitbit ni Shara ang tray ng kape na ipinag-utos ni Brenda. Ngumiti siya sa nobyo. Edward, anong oras tayo mamaya? Biglang nagbago ang mukha ng binata. Napatingin ito sa mga kasamang executive bago muling bumaling kay Shara. Nasa opisina tayo. Nawala ang ngiti ng dalaga. Alam ko, tinatanong ko lang kung Sir Edward ang itawag mo sa akin kapag oras ng trabaho. Manager na ako ngayon. natahimik ang hallway. Bahagyang natawa ang isa sa mga kasama nito. Kilala mo pala ang office girl, Edward. Sabi ng isang executive. Sandaling nag-atubili ang binata. Sa halip na sabihing nobya niya si Shara, inayos nito ang suot na coat. Kakilala ko lang sa admin department. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paglalakad kasama ang mga executive. Naiwang nakatayo si Shara habang hawak ang tray ng kape. Dahan-dahan niyang tiningnan ang engagement ring sa kanyang daliri. 3 buwan lang ang nakalipas, ipinangako ni Edward na hindi mahalaga kung ano ang posisyon niya. Ngunit ngayong manager na ito, tila ikinakahiyanan nito na aminin na ang babaeng pakakasalan niya ay isa lamang simpleng empleyado. 2 buwan na lamang. 2 buwan na lang bago matapos ang 1 taong kasunduan ni Shara at Don Ricardo. Pagdating ng itinakdang araw, magtatapos na ang kanyang pagpapanggap bilang simpleng admin assistant. Haharap siya sa lahat ng empleyado bilang Shara Hidalgo, ang nag-iisang anak ng CEO at opisyal na tagapagmana ng Hidalgo Global Holdings. Habang papalapit ang araw na yon, lalo namang bumibigat ang mga responsibilidad niya. Sa umaga, patuloy siyang nagtatrabaho bilang office girl. Nag-aayos ng files, sumasagot ng tawag, at nagdadala ng mga dokumento sa iba't ibang departamento. Ngunit pagsapit ng gabi, umuuwi siya sa mansyon at dumidiretso sa kanyang home office. Doon ay naghihintay ang makakapal na folder na kailangan niyang pag-aralan. Kasama sa mga yon ang financial statements, employee performance reports, project proposals, supplier agreements, at mahalagang kontrata ng kumpanya. Hindi mo kailangang tapusin ang lahat sa loob ng isang gabi, anak. Sabi ni Don Ricardo. 2 buwan na lang po, Dad. Ayokong humarap sa mga empleyado bilang tagapagmana na apelyido lamang ang maipagmamalaki. Ngumiti ang ama. Wala akong duda na magiging mahusay kang leader. Marami pa po akong kailangang matutunan. Ang taong naniniwalang marami pa siyang dapat matutunan ang kadalasang mas karapat-dapat mamuno kaysa sa taong inaakalang alam na niya ang lahat. Hindi lamang ang mga numero ang pinag-aaralan ni Shara. Sinusuri rin niya ang mga problemang nasaksihan niya bilang ordinaryong empleyado. Ang labis na workload, kakulangan sa benepisyo, at pang-aabusong ginagawa ng ilang nakakataas sa mga nasa mabababang posisyon. May nakahanda na siyang mga mungkahi para sa araw na siya ay ipapakilala. Ngunit habang naghahanda siya sa pinakamalaking pagbabago sa kanyang buhay, ang lalaking inaasahan niyang makakasama sa kinabukasan ay unti-unti namang lumalayo. Hindi na halos dumadalaw si Edward sa administrative department. Madalas ay isang maikling mensahe lang ang natatanggap ni Shara mula dito. May meeting ako. O kaya naman, may dinner kami ng contractors. Pagod ako. Sa ibang araw na lang tayo magkita. Nung una, inunawa niya ang nobyo. Manager na ito at mas mabigat na ang responsibilidad. Ngunit dumating ang panahon na kahit isang buong linggo ay hindi sila nagkikita sa labas ng opisina. Kapag sinusubukan niyang tawagan ito sa gabi, hindi na sumasagot si Edward. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Minsan niyang tanong. Nasa meeting ako. Hanggang 11:00 ng gabi? May dinner pagkatapos ng meeting. Kailangan kong makisama sa mga taong ka-level ko. Hindi nakaligtas kay Shara ang huling sinabi nito. Mga taong ka-level mo? Natahimik si Edward.
Alam mo naman ang ibig kong sabihin, mga managers, department heads at business partners. Kailangan kong palawakin ang connections ko. Naiintindihan ko. Huwag ka sanang maging masyadong sensitive, Shara. Ginagawa ko to para sa kinabukasan natin. Ngunit habang patuloy na sinasabi ni Edward na para sa kanilang kinabukasan ang lahat, lalo namang nararamdaman ni Shara na wala na siyang lugar sa kinabukasang binubuo nito. Maging sa mga salo-salo ng pamilya Sandoval, nagbago na rin ang pakikitungo ng binata. Isang linggo, inimbitahan sila sa hapunan para sa kaarawan ni Arturo. Buong gabi ay walang ginawa si Elena kundi ipagmalaki ang promotion ng anak. Marami raw natutuwa kay Edward sa kumpanya. Hindi malayong maging direktor siya balang araw. Kuya, may girlfriend ba mga kasama mong managers? Baka naman pwede mo akong ipakilala sa kanila? Nakangiting sabi ni Clarice. Nagtawanan ang lahat. Pagkatapos ay tumingin si Elena kay Shara. Ikaw, Shara, sa admin ka pa rin. Opo. Wala ka bang balak umangat? Manager na yung mapapangasawa mo. Baka mapagkamalan kang personal assistant niya kapag magkasama kayo. Muli silang nagtawanan. Dati, agad na ipinagtatanggol ni Edward si Shara. Ngunit sa pagkakataong yon, tahimik lang itong kumain. Hayaan mo na, nagbibiro lang naman sila. Naramdaman ni Shara na parang sinampal siya. Ilang buwan na ang nakalipas. Sinabi ni Edward na hindi nito hahayaang maliitin siya ng sinuman. Ngayon, maging sa harap ng sariling pamilya, hindi na siya nito kayang ipagtanggol. Hindi alam ng mga Sandoval na si Shara ang dahilan kung bakit wala nang binabayarang matrikula si Edward para kay Clarice. Hindi rin nila alam na ang babaeng tinatawag nilang walang ambisyon ay gabi-gabing naghahanda upang pamunuan ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ng kanilang anak. Pinili pa rin ni Shara ang manahimik. Habang pauwi sila mula sa salo-salo, tinangka niyang kausapin ng boyfriend. Kinakahiya mo na ba ako? Napabuntong hininga si Edward. Huwag na naman nating simulan to, Shara. Simple lang naman ang tanong ko. Marami akong problema sa trabaho. Ayokong pati ikaw dumagdag. Hindi ko hinihiling na piliin mo ako laban sa pamilya mo. Gusto ko lang naman malaman kung naninindigan ka pa rin ba sa mga sinabi mo noong una. Tumingin si Edward sa engagement ring sa daliri niya. Pagod lang ako, Shara. Yun lang ang isinagot nito. Unti-unting tinanggap ni Shara na marahil ay binago ng kapangyarihan si Edward. Maaring mabuti talaga itong tao noong supervisor pa lamang. Ngunit nang maranasan itong igalang, pagsilbihan at lapitan ng mga makapangyarihang tao, nakalimutan nito ang mga pangakong binitiwan sa simpleng babaeng minahal nito. Gayunpaman, may bahagi pa rin ang puso ni Shara na umaasa na sana ay bumalik ang dating Edward. Isang Biyernes ng hapon, nakatanggap siya ng mensahe mula sa nobyo. Hindi tayo magkikita ngayong gabi. May importanteng meeting ako. Matagal na tinitigan ni Shara ang mensahe bago sumagot. Sige, mag-ingat ka. Hindi niya sinabi na mayroon din siyang lakad ng gabing yon. Inimbitahan siya ni Don Ricardo sa hapunan sa isang eleganteng restaurant sa BGC. Sinabi ng ama na nais nitong pag-usapan ang mga huling paghahanda bago ang opisyal na pagpapakilala sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso si Shara sa inuupahang apartment. Doon siya nagpalit ng damit. Isang elegante ngunit hindi labis na kapansin-pansing asul na bestida. Pagkatapos ay sinundo siya ni Mang Tonyo. Tahimik ang driver habang nasa biyahe. Napansin ni Shara ang kakaibang ekspresyon nito. May problema ba, Mang Tonyo? Wala naman ho, ma'am. Sigurado ka? Mas mabuting si Sir Ricardo na lang po ang magsabi. Lalong nagtaka si Shara. Pagdating sa restaurant, naghihintay ang kanyang ama sa lobby. Hindi ito agad pumasok sa private dining room na nakalaan para sa kanila. Anak, sumama ka muna sa akin. Saan po tayo pupunta? May kailangan kang makita. Seryoso ang mukha ni Ricardo. Wala itong ibinigay na paliwanag habang naglalakad sila sa mahabang pasilyo, patungo sa pangunahing dining area. Mabagal ang bawat hakbang ni Shara. Hindi niya maunawaan kung bakit tila napakabigat ng katahimikan sa pagitan nila. Huminto si Don Ricardo malapit sa isang malaking haligi. Tumingin ka sa ikatlong mesa mula sa bintana.
Napakunot ang noo ni Shara. Dahan-dahan siyang sumilip. Sa unang tingin ay isang ordinaryong magkasintahan lamang ang nakita niya. Magkatapat silang nakaupo, may alak at pagkain sa mesa. Ngunit nang bahagyang humarap ang lalaki, tila biglang tumigil ang mundo ni Shara. Si Edward yon. Suot nito ang mamahaling coat na ginagamit sa mahalagang meetings. Sa kabilang bahagi ng mesa ay nakaupo naman si Daniela. Magkahawak ang kanilang mga kamay. Naniga si Shara. Baka meeting lang nila? Hindi sumagot ang kanyang ama. Parang gusto pa rin gumawa ni Shara ng dahilan para ipagtanggol ang boyfriend. Magkasama sila sa kumpanya. Maaring may pinag-uusapan lang silang project. Ngunit ilang segundo lang ang lumipas. Tumayo si Daniela at lumapit kay Edward. Hinawakan nito ang mukha ng binata. At sa harap mismo ng mga mata ni Shara, hinalikan ni Daniela si Edward sa labi. Hindi umiwas ang binata. Sa halip, hinawakan nito ang bewang ng babae at gumanti sa halik. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Hindi na narinig ni Shara ang mahinang tugtog, tawanan ng mga kumakain o tunog ng mga kubyertos. Ang naririnig lang niya ay ang mabilis na tibok ng sariling puso. Hindi. Nang hina ang kanyang mga tuhod. Agad siyang inalalayan ng ama. Anak! Ngunit kumawala si Shara sa kamay nito. Hindi siya umiyak. Hindi pa. Diretso siyang naglakad patungo sa mesa ni na Edward at Daniela. Si Daniela ang unang nakakita sa kanya. Bigla itong lumayo, ngunit huli na ang lahat. Paglingon ni Edward ay namutla ito. Shara! Huminto ang dalaga sa harap nila. Tiningnan niya ang 2 baso ng alak, ang magkapatong nilang mga kamay at ang bakas ng lipstick sa labi ng nobyo. Bakit ka narito? Yan din sanang itatanong ko sa'yo. Tumayo si Edward. Hindi ito ang iniisip mo. Napangiti si Shara kahit nangingilid na ang kanyang mga luha. Nakita kitang hinahalikan siya. Ano pang dapat kong isipin? Shara, huwag kang gumawa ng eksena. Wala tayo sa opisina. Bumaling sa kanya ang dalaga. Alam mo bang engaged kami? Hindi nakaramdam ng hiya si Daniela. Sa halip ay dahan-dahan itong umiti. Alam ko, parang may malamig na bagay na tumusok sa dibdib ni Shara. Muling humarap si Edward sa kanya. Makinig ka muna. Nagguguluhan lang ako. Masyadong mabilis ang nangyari sa atin. Naguguluhan? Nung lumuhod ka at inalok mo ako ng kasal, hindi ka naguguluhan. Iba na ang sitwasyon ko ngayon. Dahil manager ka na? Hindi agad sumagot si Edward. Sapat na ang katahimikan nito upang maunawaan ni Shara ang lahat. Harapin na natin ang katotohanan, sabi ni Daniela. Kailangan ni Edward ng babaeng kayang sumabay sa kanya, hindi yung habang buhay na taga-abot lang ng kape. Nanginginig ang mga kamay ni Shara, ngunit pinilit niyang huwag ipakita ang sakit. Dahan-dahan niyang hinubad ang engagement ring. Hinawakan ni Edward ang kanyang kamay. Shara, wag. Kumawala siya. Nang supervisor ka pa lang, sinabi mong hindi mahalaga sa'yo ang posisyon ko. Ngayong manager ka na. Ikinakahiya mo na akong tawaging girlfriend mo. Inilapag niya ang sing-sing sa ibabaw ng mesa. Sana maging sapat sa'yo ang posisyong ipinagpalit mo sa taong totoong nagmamahal sa'yo. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Hindi nakita ni na Edward at Daniela si Ricardo na nakatayo sa may pasilyo. Nanatili itong nakatago sa likod ng haligi upang hindi mabunyag ang lihim ng anak. Sa loob ng private dining room, tuluyan ang bumagsak ang matibay na anyo ni Shara. Napaupo siya at napahagulgol. Alam niyo po, hindi ba? Hindi nagsinungaling ang kanyang ama. Oo, alam ko. Gano'n nakatagal? Ilang linggo nang may napapansin si Mang Tonyo. Ipinagutos kong alamin ang katotohanan at nung malaman kong magkikita sila rito ay dinala kita. Bakit hindi niyo nalang sinabi sa akin? Umupo sa tabi niya si Don Ricardo. Dahil mahal mo siya. Kung sinabi kong niloloko ka niya, baka isipin mong ayaw ko lang sa kanya. Baka ipagtanggol mo siya at mas lumayo ka sa akin. Pinunasan nito ang luha ng anak. Ayaw kong masaktan ka. Pero mas ayokong itali mo ang buong buhay mo sa isang lalaking mahusay lamang magmahal habang wala pa siyang nakikitang mas pakikinabangan. Napayakap si Shara sa ama. Bakit kailangang mangyari to?
Dahil may mga taong hindi natin tunay na nakikita habang wala pa silang kapangyarihan. Ipinapakita lang nila ang tunay na pagkatao kapag naniniwala silang maaari na nilang iwan ang mga taong tumulong sa kanila. Matagal na umiyak si Shara sa mga bisig ng ama. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kalendaryo sa cellphone. 2 buwan na lamang bago siya ipakilala bilang tagapagmana ng kumpanya. Kung gusto mo, maaari nating ipagpaliban ang pagpapakilala. Umiling si Shara. Hindi po. Pinunasan niyang mga luha at huminga ng malalim. Tinapos ni Edward ang relasyon namin dahil akala niya wala akong maibibigay sa kanya. Pero hindi ko hahayaang ang ginawa niya ang magdikta sa kinabukasan ko. Sigurado ka? Tumango si Shara. Sa loob ng 2 buwan, tatapusin ko ang pagsasanay at pagdating ng takdang araw, haharap ako sa lahat. Hindi bilang babaeng niloko ni Edward, kundi bilang leader na handang pamunuan ng kumpanyang ito. Hindi niya kailangang maghiganti. Dahil pagdating ng araw ng kanyang pagpapakilala, malalaman ni Edward at ng buong pamilya nito na ang simpleng office girl na kanilang hinamak ang nag-iisang tagapagmana ng Hidalgo Global Holdings. 1 linggo na lamang bago ang nakatakdang araw. Tila isang malaking palasyo ang buong Hidalgo Corporate Center. Abala ang lahat sa paghahanda para sa isang mahalagang anunsyo. Magbibitiw na bilang CEO si Don Ricardo Hidalgo at ang nag-iisang anak nito ang papalit sa kanyang posisyon. Walang nakakaalam kung ano ang itsura ng tagapagmana. Walang malinaw na litrato nito sa social media dahil ilang taon itong nag-aral at nanirahan sa ibang bansa. Sinadya rin ni Don Ricardo na panatilihing pribado ang buhay ng anak. Kaya wala rin nakakaalam kung babae ba ito o lalaki. Dahil dito, sari-saring kwento ang kumalat sa opisina. Sabi nila, napakahigpit daw ng anak ni Sir Ricardo. Ang narinig ko, graduate siya sa isang sikat na business school sa ibang bansa. Hay nako, personal ko siyang kilala. Mabait siya sa mga taong ka-level niya. Sabi naman ni Daniela. Narinig yun ni Shara habang nag-aayos ng mga folders sa kabilang mesa. Kailangan niyang yumuko upang maitago ang kanyang ngiti. Mula pa noon ay ipinagmamalaki na ni Daniela. Nakilala nito ang anak ng CEO. Hanggang sa huling linggo ng kanyang pagpapanggap, hindi pa rin nito alam na ang babaeng palagi nitong tinatawag na office girl ang mismong taong inaangkin nitong kaibigan. Lahat ay nagpakitang gilas. Ang mga supervisor na dati laging huli ay maagang pumapasok. Ang ilang manager na dati hindi marunong bumati sa mga janitor, biglang naging magalang sa lahat. At may mga empleyadong naglinis ng sariling mesa, habang ang iba naman ay naghanda ng mamahaling regalo para sa bagong CEO. Maging si Brenda ay tila nagbago ang ugali. Shara, siguraduhin mong maayos ang mga dokumentong ipamimigay sa event at pakisabi sa maintenance na linisin ng mabuti ang executive hallway. Opo, mabilis na sagot ni Shara. Kapag magandang naging impression ng bagong CEO sa department natin, baka mapromote ako bilang senior manager. Kapag nangyari yon, baka maisama rin kita sa permanent staff. Gustong matawa ni Shara. Huli na ang lahat para sa mga nagpapakitang tao lamang. Sa loob ng halos 1 taon, nakita niya kung paano tratuhin ng bawat isa ang mga empleyadong pinaniniwalaan nilang walang kapangyarihan. Kilala na niya kung sino ang masipag, mapagkumbaba, mapang-abuso at mandaraya. Hindi niya kailangang umasa sa matatamis na salita sa araw ng kanyang pagpapakilala. Nasaksihan na niya ang buong katotohanan. Samantala, nagmistulang pinakamabait na manager si Edward. Palagi itong nasa lobby upang bantayan ang paghahanda. Madalas din itong ipaalala sa mga tauhan na dapat nilang mapahanga ang bagong CEO. Malaking pagkakataon to para sa engineering department. Kapag nagustuhan tayo ng anak ni Sir Ricardo, maaari tayong mabigyan ng mas malalaking proyekto. Isang araw, nadatna nito si Shara na nag-aayos ng mga pangalan ng bisita. Lumapit ito sa kanya. Maaari ba tayong mag-usap? Hindi tumingin ang dalaga. Edward, kung tungkol ito sa event, maaari niyong kausapin si Ma'am Brenda. Nainis si Edward sa formal niyang pagsagot. Tungkol to sa atin. Doon lang siya humarap. Wala nang tayo. Alam ko nagkamali ako, pero sana hindi ka gumawa ng gulo. Napakunot ang noo ni Clara. Bakit naman ako gagawa ng gulo? Ayokong malaman ng mga executives na naging engaged ako sa isang admin assistant. Baka makaapekto yun sa tingin nila sa akin.
Parang muling dinurog ni Edward ang natitira niyang respeto rito. Hindi ito lumapit upang humingi ng tawad. Lumapit ito dahil natatakot na makasira sa imahe nito ang dati nilang relasyon. Huwag kang mag-alala, hindi ko sisirain ang imahe mo. Nakagaan yon sa loob ng binata. Salamat, alam kong naiintindihan mo. Sarili mong mga ginawa ang sisira ron. Napatigil si Edward. Bago pa ito makapagtanong, kinuha ni Shara ang mga folder at naglakad na papalayo. Dumating ang pinakahihintay na araw. Nagtipon ang mga empleyado, managers, miyembro ng board at business partners sa malaking auditorium ng Hidalgo Corporate Center. May mga kamera at reporters ding inimbitahan upang saksihan ang pagpapalit ng pamunuan. Sa unang hanay ay sina Edward at Daniela. Pareho silang elegante ang kasuotan at tila sabik na ipakilala ang sarili sa bagong CEO. Sa likuran naman ay magkatabing nakaupo sina Maya at Brenda. Nasaan si Clara? Tanong ni Maya. Baka may ipinagagawa sa kanya, hindi naman mahalagang narito ang isang katulad niya, sagot ni Brenda. Hindi nila alam na sa pribadong silid sa likod ng entablado ay naghahanda na si Shara. Hinubad na niya ang puting blouse at simpleng ID na halos 1 taon niyang ginamit. Pinalitan niya yon ng isang elegante at maayos na dark blue suit. Sa kanyang harapan ay nakatayo si Don Ricardo. Handa ka na ba, anak? Huminga ng malalim si Shara. Opo, Dad. Handang-handa na. Kapag lumabas tayo, magbabago ng lahat. Hindi ka na muling titingnan bilang simpleng empleyado. Hindi po nagbago ang pagkatao ko. Ang malalaman lamang nila ay ang apelyido ko. Ipinagmalaki ni Don Ricardo ang sagot ng anak. Makalipas ang ilang sandali, umakyat na ito sa entablado. Tumahimik ang buong auditorium. Sa loob ng maraming taon, naging karangalan kong pamunuan ang Hidalgo Global Holdings. Ngunit dumarating ang panahon na kailangan magbigay daan ng isang leader sa susunod na henerasyon. Nagpalakpakan ng lahat. Ang taong papalit sa akin ay hindi lamang nag-aral sa mahuhusay na paaralan. Pinili rin niyang pag-aralan ng kumpanyang ito mula sa pinakamababang posisyon. Nagkatinginan ang mga empleyado. Sa loob ng halos 1 taon, nakasama niyo siya. Nakatrabaho niyo. Ang ilan sa inyo ay tinulungan niya. Ang ilan naman ay pinili siyang maliitin dahil inakala niyong wala siyang kapangyarihan. Biglang nakaramdam ng kaba si Daniela. Nanigas din si Edward sa kanyang upuan. Mga kasama, ipinagmamalaki kong ipakilala ang aking nag-iisang anak at ang bagong Chief Executive Officer ng Hidalgo Global Holdings. Bumukas ang pinto sa gilid ng entablado. Miss Shara Reyes Hidalgo. Pumasok si Shara. Parang nawala ng hangin ang buong auditorium. Nalaglag ang hawak na programa ni Brenda. Napatakip ng bibig si Maya. Namutla si Daniela habang tuluyang nanigas si Edward. Ang babaeng dati nilang nakikitang may dalang kape at makapal na folder ay naglalakad ngayon patungo sa gitna ng entablado bilang bagong CEO. Si Shara? Hindi makapaniwalang tanong ni Maya. Hindi maaari. Takot na sabi ni Brenda. Halos hindi makapikit si Edward. Tiningnan niya ang babae sa entablado at saka naalala ang lahat ng sinabi niya rito. Manager na ako ngayon. Sir Edward ang itawag mo sa akin. Ayokong malaman nilang naging engaged ako sa isang administrative assistant. Tumayo si Shara sa harap ng mikropono. Magandang araw sa inyong lahat. Tahimik ang buong auditorium. Sa loob ng 1 taon, nakilala ninyo ako bilang Shara Reyes, isang admin assistant. Hindi ko ginawa yun upang linlangin kayo. Ginawa ko yun upang malaman kung paano talaga gumagana ang kumpanyang ito mula sa pananaw ng mga empleyadong madalas hindi napakikinggan. Tumingin siya sa mga karaniwang empleyado sa likod. Naranasan kong mapagod, mapagalitan at maliitin. Ngunit naranasan ko rin ang kabutihan ng mga taong handang tumulong kahit wala silang inaasahang kapalit. Napatingin siya kay Maya. Lumuluha itong ngumiti sa kanya. Marami akong natutunan at ang pinakamahalaga sa lahat, ang tunay na pagkatao ng isang tao ay hindi nakikita sa paraan ng pakikitungo niya sa CEO. Nakikita yon sa paraan ng pakikitungo niya sa taong pinaniniwalaan niyang walang maibibigay sa kanya. Napayuko ang ilan. Akala ng lahat ay natapos na ang announcement. Ngunit kumuha si Shara ng isang makapal na folder mula sa ibabaw ng mesa. Well, hindi lang kultura ng ating opisina ang aking pinag-aralan.
Nagbago ang tono ng kanyang boses. Sa mga nakalipas na buwan, nirepaso ko ang ating mga kontrata, procurement records, inspection reports at aktual na kondisyon ng ilang projects. Nawala ng kulay ang mukha ni Edward. Lumabas sa malaking screen ang mga larawan ng mga kontrata at construction sites. Natuklasan namin na may mga materyales na binili ng halos doble sa tamang presyo. May mga supplier na paulit-ulit na nakakuha ng projects kahit hindi dumaraan sa wastong bidding. May mga gusaling gumamit ng substandard na semento at bakal, ngunit idineklarang pasado sa inspeksyon. Nagbulungan ang lahat. Hindi ito simpleng pagkakamali. Isa itong planadong katiwalian. Lumabas sa screen ang pangalan ng mga kumpanyang konektado sa pamilya ni Daniela. Kasunod noon ang mga inspeksyon report na nilagdaan ni Edward. Napahawak si Daniela sa kanyang upuan. Hindi totoo yan. Sinuri ang mga dokumentong ito ng independent auditors, external engineers at legal counsel. May mga bank records, messages at pirma ring nagpapatunay sa sabuatan. Tumayo si Edward. Shara, mag-explain ako. Tahimik siyang tiningnan ng bagong CEO. Pinirmahan ko lang ang mga report na ibinibigay sa akin. Hindi ko alam na substandard ang mga materyales. Pinalitan ang nasa screen. Lumabas ang ilang mensaheng nagpapakita na binalaan si Edward ng mga site engineer. Ngunit ipinag-utos pa rin ito na aprubahan ang project. 3 beses kang binalaan. Sa halip na ihinto ang project, pinagbantaan mong tatanggalin ang mga engineer na tumututol. Hindi nakasagot si Edward. Ginagawa mo lang to dahil niloko ka ni Edward, sigaw ni Daniela. Hindi. Ang pagtaksil niya sa akin ay personal. Matatag na humarap si Shara sa lahat. Ang pagnanakaw sa kumpanya at paglalagay sa panganib ng mga taong gagamit sa mga gusaling itinayo natin ay krimen. Muling binuksan niya ang folder. Ang investigasyong ito ay nagsimula bago ko pa malaman ang relasyon ninyo. Dumaan ito sa tamang proseso at inaprubahan ng board. Tumayo ang HR director at ilang security personnel. Simula ngayong araw, tinatanggal ko sa kumpanya ang lahat ng empleyadong napatunayang sangkot sa anomalya. Kabilang dito sina Daniela Monteverde at Edward Sandoval. Lalong namutla si Edward. Shara, engage tayo. Mahal mo ako. Hindi natinag ang dalaga. Minahal kita nung akala kong isa kang lalaking marunong rumispeto sa mga taong nasa ibaba. Ngunit ang lalaking minahal ko ay nawala nung nakuha mo ang posisyong gusto mo. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Binigyan ka ng kumpanya ng pagkakataong maging manager. Ginamit mo yon para magnakaw at manlamang. Lumapit ang mga security personnel kina Edward at Daniela. Bago tuluyang ilabas, muling humarap si Edward kay Shara. Paano ang pamilya ko? Paano ang scholarship ni Clarice? Hindi ko parurusahan ng kapatid mo dahil sa kasalanan mo. Nakuha niyang scholarship dahil qualified siya. Mananatili yon hanggang tinutupad niya ang mga kondisyon ng foundation. Natigilan si Edward. At para malaman mo, personal kong dinagdagan ng pondo ng scholarship program nang malaman kong nahihirapan kang tustusan ang pag-aaral niya. Napaluha ang mga mata ng binata. Doon niya tuluyang naunawaan ang lahat. Ang babaeng ikinahiya niya ang tahimik na tumulong sa kanyang pamilya. Ang office girl na iniwan niya para sa mas makapangyarihang babae, ang mismong taong may kakayahang baguhin ang kanyang buhay. Ngunit huli na ang lahat. Inihatid palabas ng auditorium sina Edward, Daniela at iba pang sangkot sa katiwalian. Isusunod din sa legal authorities ang mga ebidensya para sa kaukulang kaso. Pagkatapos ng programa, lumapit kay Shara si Maya. Hindi ko alam kung tatawagin kitang Ma'am, Miss Hidalgo o CEO. Napatawa si Shara sa unang pagkakataon matapos ang mabigat na pangyayari. Shara pa rin, pero kapag may meeting, pwede ang ma'am. Nagyakapan ang magkaibigan. Hindi nakalimutan ni Shara ang kabutihang ipinakita sa kanya ni Maya noong wala itong alam sa kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman ginawa niya itong bahagi ng bagong Employee Welfare Committee. Hindi dahil kaibigan niya ito, kundi dahil nakita niyang tunay nitong nauunawaan ang pangangailangan ng mga ordinaryong empleyado. Si Brenda naman ay hindi rin agad tinanggal. Isinailalim ito sa disciplinary review at leadership training dahil sa paulit-ulit na pang-aabuso sa mga tauhan. Binigyan ito ni Shara ng pagkakataong magbago. Ngunit malinaw niyang sinabi na hindi na palalampasin ang susunod na paglabag.
Sa mga sumunod na buwan, ipinatupad ni Shara ang mas maayos na overtime policies, confidential complaint system, transparent procurement process at regular inspections sa lahat ng project. Hindi siya naging mahusay na CEO dahil anak siya ni Don Ricardo. Naging mahusay siya dahil minsan siyang naglakad sa sapatos ng pinakamababang empleyado. At habang pinagmamasdan siya ng ama mula sa likuran ng conference room, alam nitong handa na ang anak na ipagpatuloy ang kanilang pinaghirapan. Hindi bilang isang tagapagmanang ipinanganak sa karangyaan, kundi bilang leader na natutong makinig, magpakumbaba at manindigan sa tama. Hindi naging madali ang unang mga buwan niya bilang CEO. Kinailangan niyang ayusin ang mga proyektong napinsala ng katiwalian ni na Edward at ng mga kasabwat nito. May mga kontratang kinansela, gusaling muling sinuri, at mga proyektong pansamantalang ipinatigil dahil sa substandard na materyales. Isang umaga, nagtipon ng board upang pumili ng bagong kumpanya na magiging katuwang sa pagsasaayos ng mga proyekto. May 3 kumpanyang nag-submit ng proposal, ngunit pinakamaganda ang record ng Alcantara Engineering and Development. Siguraduhin nating dumaan sa masusing pagsusuri. Ayokong maulit ang nangyari. Malinis ang kanilang records. Kilala rin ang CEO nila sa pagiging mahigpit sa kalidad, sabi naman ng isa. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang isang matangkad at makisig na lalaki na nakasuot ng dark gray suit. Kalmado ang kilos nito at walang kasamang malaking grupo ng assistants. Ma'am Shara, narito na po si Sir Mateo Alcantara, ang CEO ng Alcantara Engineering and Development, sabi ng kanyang secretary. Tumayo si Shara upang batiin ang panauhin. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, pareho silang natigilan. Matagal siyang tinitigan ni Mateo. Pagkatapos ay napangiti ito. Ikaw pa rin pala ang umiikot ng ballpen kapag kinakabahan. Napatingin si Shara sa ballpen na hawak niya. Hindi niya namalayang ginagawa na naman niya ang nakasanayang kilos. Sandali. Mateo? Sa wakas nakilala mo rin ako. Hindi napigilan ni Shara ang malawak na ngiti. Si Mateo Alcantara ang matalik niyang kaibigan noong elementary. Magkatabi sila sa klase mula grade 4 hanggang grade 6. Ito ang batang nagpapahiram sa kanya ng lapis kapag nakakalimutan niyang pencil case. At siya naman ang nagbibigay rito ng kalahati ng kanyang baon. Minsan din siyang ipinagtanggol ni Mateo sa mga kaklaseng nang aasar sa kanya dahil tahimik siya. Nagkahiwalay lang sila nang mag-aral si Shara sa ibang bansa. Lumipat din ang paaralan si Mateo at kalaunan ay nag-aral ng engineering sa US. Ang laki ng ipinagbago mo. Ikaw rin. Pero ganyan pa rin ang tingin mo kapag sinusubukan mong alamin kung nagsisinungaling ang isang tao. Napatawa si Shara. Naging formal ang dalawa nang magsimula ang presentation. Maingat na ipinaliwanag ni Mateo ang plano ng kanyang kumpanya para sa mga proyektong kailangang ayusin. Hindi nito itinago ang posibleng problema o pinalaki ang inaasahang kita. May isang bahagi pa ng kontrata na maaari sanang magbigay ng malaking pakinabang sa kanyang kumpanya. Ngunit siya mismo ang nagmungkahin na baguhin yun. Hindi magiging patas sa inyong kumpanya kung hindi ko tatanggalin ang provisions na to. Mas mabuting hatiin ang risk kaysa ipasa ang lahat sa inyong company. Napatingin sa kanya ang mga board member. Doon nakita ni Shara ang malaking pagkakaiba nito sa mga negosyanteng nakilala niya. Hindi sinusubukan ni Mateo na samantalahin ang pagkakataon. Mas mahalaga rito ang maayos at pangmatagalang partnership. Matapos ang independent review, napili ang kumpanya ni Mateo. Mula noon ay madalas silang magkasama sa meetings at projects. Ngunit kahit kapwa sila CEO, hindi na natili si Mateo sa air-conditioned conference room. Sumasama ito kay Shara sa construction sites, nakikipag-usap sa mga manggagawa at personal na sinusuri ang kalidad ng mga materyales. Minsan, inabutan sila ng tanghalian habang nasa isang malayong project site. Dito na lang tayo kumain. Wala namang resto dito. Itinuro ni Mateo ang karinderya sa tapat ng project. May adobo, pritong isda at libreng sabaw. Kumpleto na. Habang kumakain sila kasama ang mga engineer at construction workers, napansin ni Shara kung gaano ito kapayak makitungo sa lahat. Hindi nito tinitingnan ang mga manggagawa bilang mabababang empleyado. Tinatanong nito ang kanilang kalagayan at pinakikinggan ang kanilang mga mungkahi. Unti-unting bumalik ang pagkakaibigan nila. Nakita mo ba sa balita ang nangyaring pagpapakilala sa akin? Oo. Bakit hindi mo ko kinontak?
Maraming taong biglang gustong lumapit sa'yo, Shara. Ayokong isipin mong isa rin ako sa kanila. Pero pumunta ka rito para sa kontrata. Pumunta ako bilang CEO dahil kailangan kong katawanin ang kumpanya ko. Pero natuwa akong makita ulit ang kaibigan ko. Hindi kailanman tinanong ni Mateo ang tungkol kay Edward. Hindi rin ito pinilit si Shara na ikwento ang mga sugat na hindi pa tuluyang naghilom. Naghintay lamang ito. Sa paglipas ng mga buwan, naging madalas ang kanilang pagkikita kahit walang kinalaman sa negosyo. Kung minsan ay dinadalhan siya nito ng paborito niyang tinapay noong bata pa sila. Minsan naman ay inaanyayahan siya nitong mag-travel upang makapagpahinga mula sa trabaho. Hindi mamahaling regalo ang ipinapadala ni Mateo. Sa halip, nagbibigay ito ng oras, isang bagay na mas mahalaga para sa isang abalang CEO. Isang gabi, nadatna ni Don Ricardo ang anak na nakangiti habang nagbabasa ng message. Mukhang maganda ang laman ng cellphone mo. Project update lang, Dad. Gabi na, hindi yata project manager ang nagpapadala ng nakatatawang larawan ng aso. Namula si Shara. Si Mateo lang po. Alcantara? Magkaklase po kami nung elementary. Naalala ko siya. Siya yung batang nagpayong sa'yo nung malakas ang ulan. Nagulat si Shara. Naalala niyo pa yon? Siyempre, ama mo ko at naalala ko ang lahat ng lalaking lumalapit sa'yo. Napatawa ang dalaga. Mabuting tao si Mateo. Huwag mong isipin na kailangan mong magpanggap muli upang malaman kung mahal ka niya. Natatakot lang po ako magkamali ulit. Hindi lahat ng lalaking darating ay katulad ni Edward. Huwag mong hayaang ang taong nanloko sa'yo ang maging dahilan upang hindi mo makilala ang taong magiging tapat sa'yo. Tumimo yon sa puso ni Shara. Isang taon matapos silang muling magkita. Inimbitahan siya ni Mateo sa kanilang dating elementary school. May alumni program ang paaralan para sa mga batang scholar at pareho silang nagbigay ng pondo. Habang pauwi, biglang nagsalita si Mateo. Shara, hindi kita minahal dahil sa apelyido mo. Hindi rin dahil makapangyarihan kang CEO. Mahal kita dahil ikaw si Shara. Ang babaeng matapang, mapagkumbaba at handang bumaba upang maunawaan ng ibang tao. Nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Hindi kita mamadaliin, pero kung handa ka, gusto kong ligawan ng babaeng una kong minahal nung mga bata pa lang tayo. Bakit ngayon mo lang sinabi? Nung elementary tayo, wala pa akong lakas ng loob, tsaka mga bata pa tayo nun. Pati nga pagtatanong kung pwede akong humingi ng kalahati ng sandwich mo, kinakabahan ako. Sige Mateo, pwede mo naman akong ligawan. Naging masaya at payapa ang kanilang relasyon. Walang pagtatago at walang pagsubok. Nakilala ni Mateo ang tunay na Shara. CEO, anak, kaibigan at ordinaryong babaeng nasasaktan at natatakot ding magmahal. Makalipas ang isang taon, muli siyang dinala ni Mateo sa ilalim ng puno ng akasya. Sa pagkakataong yon, lumuhod ang binata at naglabas na ng singsing. Nung bata tayo, iniling mong huwag kitang kalimutan. Ngayon gusto kong makasama ka sa lahat ng araw na darating. Huminga ito ng malalim. Shara Hidalgo, will you marry me? Hindi nag-alinlangan ang dalaga. Oo naman Mateo, buong puso akong pumapayag. Sa wakas, muling nagbukas ang puso ni Shara. Hindi sa lalaking nasilaw sa kanyang posisyon, kundi sa lalaking kilala at pinahahalagahan siya bago pa man nila maunawaan ang ibig sabihin ng kayamanan at kapangyarihan. Sa araw ng kasal, sa gitna ng masayang palakpakan, marahang hinalikan ni Mateo si Shara. Napaluha si Don Ricardo habang nakatingin sa anak. Pagkatapos ng lahat ng sakit na dinanas nito, natagpuan din ni Shara ang lalaking karapat-dapat sa kanyang pagmamahal. Hindi naging dahilan ng kanilang kasal upang pagsamahin ng padalos-dalos ang dalawang kumpanya. Nanatiling magkahiwalay ang Hidalgo Global Holdings at Alcantara Engineering and Development upang mapanatili ang patas na pamamahala. Ngunit nagtulungan sila sa mga proyektong makakatulong sa mas maraming tao. Nagtayo sila ng abot-kayang pabahay para sa mga manggagawa. Pinalawak ang scholarship program at naglungsad ng libreng training para sa mga empleyadong gustong umangat sa trabaho. Sa opisina, seryoso silang dalawang CEO. Ngunit pag-uwi sa bahay, karaniwang mag-asawa lang sila. Napupuno ng tawanan ang kanilang tahanan. At makalipas ang 3 taon, lalo pang naging masaya ang pamilya nila sa pagsilang ng kanilang unang anak na si Amara.
Sinundan ito makalipas ang 2 taon ng isang batang lalaki na pinangalanan nilang Rafael bilang parangal kay Don Ricardo. Mula sa isang mahigpit na kinatatakutang CEO, naging malambot at mapaglarong lolo si Ricardo. Sa akin muna si Rafael, may ituturo akong mahalaga. Dad, baby pa po yan. Hindi masamang turuan ng maaga tungkol sa negosyo. Lumaki sina Amara at Rafael na may marangyang buhay, ngunit sinikap ni Shara at Mateo na huwag silang maging mapagmataas. Isinasama nila ang anak sa outreach programs at ipinakilala sa mga empleyado. Tinuruan silang bumati sa mga gwardya, kasambahay, driver at manggagawa nang may parehong paggalang na ibinibigay nila sa mga executives. Samantala, si Edward at ang iba pang sangkot sa katiwalian ay hinarapang kaukulang pananagutan. Hindi na hinagad ni Shara na makaganti pa. Hinayaan niyang batas at sariling mga desisyon ng mga ito ang magtakda ng kanilang kapalaran. Pinili niyang ituon ang buhay sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Tuwing pinagmamasdan niya sina Mateo at ang kanilang mga anak, nauunawaan niyang hindi lahat ng kabiguang dumarating ay katapusan. Kung minsan inilalayo lamang tayo ng buhay sa maling tao upang ihanda ang puso natin para sa tamang pag-ibig. Laging tandaan, huwag hayaang tuluyang isara ng isang masakit na karanasan ang iyong puso. Hindi lahat ng taong darating ay katulad ng taong nanloko at nanakit sa'yo. May mga taong mamahalin ka ng walang hinihinging kapalit at tatanggapin ang lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. At ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabatay sa posisyon, pera o koneksyon. Nakikita ito sa paggalang, katapatan at pananatili sa tabi ng minamahal sa panahon ng tagumpay at pagsubok. Gaano man kataas ang iyong marating, manatiling mapagkumbaba. Ang tunay na leader ay hindi nasusukat sa dami ng taong sumusunod sa kanya, kundi sa dami ng buhay na kanyang napabuti.